Ika-4 na habilin. Darating ang panahon na lahat ng ito ay malalaman niya. Dapat maging handa ka sa lahat ng maaaring mangyari. Nasa kalagitnaan ng pagtulog si Samantha nang bigla siyang magising dahil sa labis na kaba. Sinubukan niyang kumilos pero kahit ang kanyang mga daliri ay hindi niya maigalaw. Putik, bakit ako inatake ng sleep paralysis? Tanong niya sa kanyang isip. Naranasan na rin niya kasi ito dati sa kanilang bahay nang minsang natulog siya ng pagod na pagod. Ayaw niyang maranasang muli ito dahil nang huling nangyari iyon sa kanya ay nahirapan siyang huminga. Hindi kaya epekto to ng pagtulog agad pagkatapos kumain. Inassist ni Samantha ang kanyang paghinga pero normal naman ito. Tanging mata lang ang naiikilos niya pero ang isa pang problema, hindi niya ito maipikit. Natatakot siya dahil kaharap niya ng mga oras na iyon ang bintana na unti-unting gumagalaw. Hangin lang yan. Binubuksan niya ni Manang Celia tuwing umaga. Samantha, calm down. Utos ni Samantha sa kanyang sarili. Ngunit lalong bumilis ang tibok ng puso niya nang may dalawang kamay na bumakat sa kortina. Kitang-kita rin niya nang lumabas sa kortina ang nagmamay-ari ng mga kamay. Tulungan mo ako. Bulong ng nilalang na ito habang gumagapang palapit sa kanya. Agad na nagbalik sa alaala ni Samantha ang nangyari noong nagdaang gabi. Hindi siya nananaginip nang makita niya ang imaheng walang ulo. Eto nga at kaharap na niya muli ito. Kagaya ng dati, umuusal rin ito ng nakakapangilabot na tinig kahit wala naman itong ulo. Natatandaan na niya kung nasaan ang ulo nito. Nakita niya yon sa walk-in closet ng lola niya. Ngunit tila may kakaiba ngayon sa nilalang na nasa harapan niya. Iba ang suot nitong damit. Sa pagkakatanda niya, sira-sirang duster ang suot nito kagabi. Hindi makakilos si Samantha. Kahit ang pagsigaw ay hindi niya magawa. Tulungan mo ako. Iligtas mo ako. Panaghoy ng nilalang na ito habang papalapit sa kanya. Patay ka na. Tigilan mo na ako. Hindi na kita maliligtas. Lord help me. Usal ni Samantha sa kanyang isip. Pinipilit pa rin niyang magsalita. Iligtas mo ako. Patuloy pa rin itong umiiyak. Nakita ni Samantha na nasa paanan na niya ang nilalang at naramdaman niya ang paghawak ng duong mga kamay nito sa kanyang binti. Iligtas mo ako. Panaghoy nito. Nagsusumigaw si Samantha sa kanyang isipan ngunit pagsipay hindi niya magawa. Naramdaman niyang tumutulo ng kanyang mga luha. Mas lalong lumapit sa kanya ang nilalang na walang ulo. Naaamoy ni Samantha ang napakalansang dugo nito. Kitang-kita rin niya ang buto sa leeg nito na dating nagkonekta sa nawawalang ulo. Bumulwak mula raw ng napakaraming dugo at ramdam na ramdam niya ang pagtaltisik nito sa kanyang mukha. Lalo siyang natakot nang unti-unti itong magkaroon ng ulo. Sigurado si Samantha na hindi ito ang labandera ng kanyang lola dahil ang nilalang nakarat niya ng mga oras na iyon ay kasama lang niya kanina. Si Bridget. Buong puwersang sinubukan ni Samantha na ibuka ang kanyang bibig at isang nakabibing na sigaw ang lumabas mula rito. Nagtitiklop ng damit si Lola Priscilla nang marinig niya ang sigaw ng kanyang apo. Agad itong bumaba. Nakita niya ang kanyang apo na nakahiga at nakapikit habang sumisipa at ang mga kamay ay parang may itinataboy. Lumapit agad siya rito. Samantha, apo, gising. Binabangungot ka. Gising, Samantha. Sigaw ng matanda. Agad na niyakap ni Samantha ang kanyang lola nang maimulat niya ang mga mata. Humahabol-hol siya habang hinahabol ang paghinga. What happened, Iya? Binangungot ka. Mahinang usal ng kanyang lola. Lola, natatandaan ko na ang nangyari kagabi. Paputol-putol na sambit ni Samantha sa pagitan ng kanyang pag-iyak. Shhh! Samantha, anong ibig mong sabihin? Tanong ng kanyang lola. Nakita ko si Ligaya. Tapos nasa walk-in closet ang ulo niya. Lola, ano bang totoong nangyari kay Ligaya? Bakit nakita ko ang ulo niya sa closet ninyo? Palahaw ni Samantha. Baka saan ka ba at takot sa mukha ng kanyang lola? Hindi nito gawang magsalita. Tapos lola, si Bridget nandito kanina. Wala siyang ulo. Tawagan niyo siya. Baka patay na siya. Ang kaibigan ko baka patay na. Hysterical na sabi ni Samantha. Akma sanang tatayo si Samantha nang pigilan siya ng kanyang lola. Samantha, apo, nasa bahay nila si Bridget. Nananaginip ka lang. Sige, kuha muna ako ng maiinom para kumalma ka. Aalis na sana ito nang hilahin ni Samantha ang damit nito. Lola, huwag mo akong iwan. Nangangatal na pakiusap ni Samantha. Calm down, okay. You're safe here. Bangungot lang iyon.
sabi ni Lola Priscilla at saka hinalikan sa noo ang apo. Tumayo ito at pumunta sa kusina. Naiwan si Samantha na nangangatal ang mga kamay habang nakahiga sa sopa. Ilang segundo lamang ay bumalik na ang kanyang lola. May dalang green tea. Bigla niyang naalalang ito rin ang pinainom sa kanya ng kanyang lola noong nakaraang gabi. Dahan-dahan niya itong inom at ilang saglit pa'y kumalma na siya. Hindi na niya namalayan na siya pala'y nakatulong muli. Nakapikit ang mga mata ko pero gising ang diwa ko. Kumikirot ang aking ulo. Nakaidlip yata ako. May naririnig ako nag-uusap sa paligid. Boses ito ni Mami at Lola. Manaman, anong nangyari kay Samantha? Tanong ni Mami. Nagpapakita sa kanya si Ligaya. Hindi ko naman mapipigilan yun. Ang kaya ko lang gawin ay painumin siya ng halamang gamot na nakita ko dati na siya nakakapagpalimot sa kanya. Uminom na naman siya kaya wala ka nang dapat alalahanin. Sagot ni Lola. Halamang gamot na nakakapagpalimot? Dapat kasi hindi ko muna siya prito pinagbakasyon. Dapat nilinis niyo muna ang gulo. Anito, sigaw ng Mami ko. Gulo? Anong gulo? Nalilito na ako. Inalala ko ang mga nangyari. Sigurado ako na may nakita akong multo kanina. Pero multo nga ba yun? Nagpakita sa akin si Bridget pero kasama ko naman siya kanina. Mukha yatang hindi effective ang pinainom sa akin ni Lola dahil hindi na wala sa isipan ko kung ano ang nagpakita sa akin. Ano bang sekreto ang itinatago nila? May kinalaman ba sila sa pagkamatay ni Ligaya? At anong ibig sabihin ng nakita ko? Hindi ko naman ginusto ang nangyari. Lumalaki na si Samantha at darating ang panahon na ang lahat ng ito ay malalaman rin niya. Dapat maging handa ka sa lahat ng maaaring mangyari. Saad ni Lola. Naramdaman kong padabog na umalis si Mami. Hindi ko muna binuksan ang aking mga mata. Gulong-gulo pa rin ako sa mga pangyayari. Ang daming tanong na nabubuo sa isipan ko. Naramdaman ko na lang na may humahawak na sa kamay ko. Samantha anak, bulong ni Daddy. Iminulat ko ang aking mga mata at niya po si Daddy. Napansin kong nasa salas pa rin ako habang bukas lahat ng ilaw. Gabi na pala, humahagulhul ako habang nakayakap sa kanya dahil hindi ko maintindihan ang mga nangyayari. Ano bang nangyari? You can tell me everything. Malumani na tanong ni Daddy. Mas close kami ni Daddy. Minsan kasi may pagkamataray si Mami. Strict siya at perfectionist pa. Mabuti pa si Daddy. Lagi siyang nasa tabi ko at nasasabihan ko ng mga problema. Pero sa ngayon, parang nararamdaman kong hindi ko muna dapat sabihin kay Daddy ang mga nakita ko. Daddy, I can't remember anything. Masakit pa po ang ulo ko. Pagsisinungaling ko sabay hawak sa aking noo. You don't need to force yourself. Kung gusto mo nang bumalik sa Manila, sabihin mo lang sa akin okay. Tugon ni Daddy. Tumango lang ako. Ayoko pang umuwi sa Manila. Marami pa akong dapat malaman dito. Tara kain na tayo. Sabayan mo na kami ng Mami mo sa pagkain. Pag-aaya ni Daddy. Sumunod ako kay Daddy. Nakita kong nakaupo na si Lola at si Mami habang si Manang Celia naman ay naghahain. Bigla ko tuloy naalala si Bridget. Kakausapin ko muna si Manang Celia pero baka mahalata lang nila na hindi ko nakalimutan ang mga nakita ko kanina. Ewan ko ba kung bakit kailangan pa akong painumin ni Lola ng pampalimot. May sekreto ba sila sa akin? Niyapos ko si Mami. Samantha okay ka na ba? Tapong ni Mami. Tumango na lang ako. Kumuha ako ng baso at binuksan ng fridge. Nagtaka ako dahil walang laman ng fridge. Sa pagkakatanda ko, halos mapuno ito kanina dahil sa dami ng piniling karne Manang Celia. Pumunta ako sa kusina para tingnan kung maraming niluto si Manang Celia. Pero nakita kong konti lang naman. Hindi ko na yun pinansil dahil mas gusto kong alamin kung ano ang nangyari kay Ligaya at kung anong ibig sabihin ng panaginip ko. Umupo na ako sa tabi ni Daddy at nagsimula na kaming kumain. Ikalimang habilin. Tandaan mo, walang lihim na hindi nabubunyag. Matapos kumain ay dumiretso na si Samantha sa kanyang kwarto. Litong-lito pa rin siya sa lahat ng mga nangyayari. Palakad-lakad lang siya sa buong kwarto. Ang daming tanong na nabubuo sa isip niya. Sumasakit na ang kanyang ulo sa pag-isip. Bakit parang ang lahat ng tao sa bahay na ito ay may tinatago sa kanya? Parang lahat may iniingatan silang sikreto. Ano ba kasi ang ibig sabihin ng lahat na ito? Natatakot siya dahil baka may kinalaman si Lola Priscilla sa pagkamatay ni Ligaya. Pero bakit? Napakabait ng lola niya. Kahit insekto ay hindi nito kayang saktan. Tao pa kaya? Bakit dito nagmumulto si Ligaya? Tanong ni Samantha sa kanyang isipan. Grabe, sumasakit ang ulo ko sa mga nakikita ko at sa mga nangyayari. Ani Samantha sa sarili. Pakiramdam niya ay masisira na siya ng bait sa kaiisip ng sagot sa kanyang mga katanungan. Naalala niya habang kumakain sila kanina
ay tahimik lang ang kanyang mga kasama. Ang ear ng atmosphere. Weird. Bigla niyang naisip si Bridget. Bumaba muna siya sa hagdanan. Nakita niya si Manang Celia habang inilalagay ang mga nahugasang pinggan sa dish organizer. Manang Celia, excuse me po, sambit ni Samantha sa matanda. O iha, bakit? May gusto ka bang minute stock? Tanong ng matanda. Pagkatapos nitong magsalansa ng mga pinggan, ay humarap na ako sa kanya. Besog na po ako. Ang sarap po kasi ng luto niyo. Gusto ko lang pong itanong kung kumusta po si Bridget. Tugon ni Samantha. Nasa bahay na ang batang yun. Bakit may ipagbibilin ka ba? Tanong ni Manang Celia. Manang pasabi na lang po nagagala po ulit kami bukas. Sabi ni Samantha at dumiretso na siya sa itaas. Guma naman ang pakiramdam niya nang malamang ligtas pala ang kanyang kaibigan. Si Bridget na lang kasi ang nakakausap niya ng matino, kaya ayaw niya itong mapahamak. Bago niya marating ang kanyang kwarto ay madadaanan muna niya ang kwarto ng kanyang lola. Sa kanyang pagdaan ay narinig niya ang pag-uusap ng kanyang mami at lola. Marahan niyang inilapit ang kanyang tenga sa pinsuto. Mapinapakain niyo ba siya ng maayos? Boses ng mami niya. Oo naman, regular ang meals niya everyday. Sagot ng lola niya. Nakakatuwa naman si mami. Talagang inaalala niya ang kapakanan ko. Sa isip ni Samantha ay napangiti siya. Naisip niya ang concerned pala talaga ang mami niya sa kanya, kaya hindi ito nagpapahalata. Hindi naman siya nagkasakit, tanong muli ni mami niya. Hindi naman, napaka-healthy niya. Sagot muli ng lola niya. Kung maaari, dito lang siya sa bahay. Hindi ko naman mapipigilan kung minsan, kung gusto niyang lumabas. Lumalaki na ang anak mo. Sabihin mo nga sa akin, hanggang kailan niyo babalak itago ang lahat ng ito? Tandaan mo, walang lihim na hindi nabubunyag. Napapagod na rin ako, Patricia. Tugon ng lola niya. Anong lihim? Sana mapag-usapan na nila nang masagot ang lahat ng mga tanong ko. Sa isip ni Samantha. Ma, alam mo naman ang dahilan. Walang ganang sagot ng mami niya. Samantha, nagulat si Samantha nang marinig niya ang boss ng kanyang daddy na nasa likuran lamang niya. Anong ginagawa mo dyan? Nakikinig ka ba sa usapan ng lola at mami mo? Istriktong tanong ng daddy niya. Dad, hindi po Wala siyang masabing maayos na dahilan para pagtagpan ng pakikinig niya sa usapan ng may usapan. Napakamot na lang siya ng ulo. Lalo siyang nabigong malaman ang sagot sa mga katanungan niya nang tuluyan ang bumukas ang pinto ng kwarto. Nakatitig lang sa kanyang lola at mami niya. Mababakas ang kaba at takot sa mukha ng kanyang ina. Iha, may nais ka bang sabihin sa amin? Malumani na tanong ng lola. Naramdaman ni Samantha ang pagtulo ng malamig na mga butil ng pawis sa kanyang noo. Bahala na. Sambit ni Samantha sa kanyang isipan. Bigla niyang niyapos ang kanyang mami. Pumunta po ako rito para ihag ko si mami. I miss you po, pagdadahilan ni Samantha. Ipinapanalangin na lang nila sana hindi siya mahalata ng mga ito. Niyakap niya rin ang kanyang daddy. Ganon din ang lola niya. Ang sweet talaga ng apo kong ito. Kaya mahal na mahal kita Kaya ikaw ang paborito ko. Saad ng lola niya. Napansin naman niya ang bahagyang sumimangot ang mukha ng kanyang mami. Lola, ako lang naman kasi ang apo mo. Ha. Pilit na pagtawa ni Samantha. Pagkatapos na dumiretso na agad siya sa kanyang kwarto. Bago niya isara ang pinto, narinig at nakita pa niya ang pagtatalo ng kanyang parents. Ano ba, George? Kanina pa ba si Samantha sa pintuan? May narinig ba siya? Tanong ng mami niya. Wala, sure ako dun, sagot ng daddy niya. Pagkasara niya sa pintuan, humiga siya sa kama at tumingin sa kisame. Naiinis na siya sa kakaibang ikinikilos ng parents niya. Napapaisip siya ng mabuti. Feeling niya tuloy karakter siya ng isang horror movie. Oh my G, knock on wood. Huwag naman sana. Well, kung horror movie man ito, sana akong bida. Bulong ni Samantha sa sarili. Mas lalong sumasakit ang kanyang ulo sa pag-isip dahil sa misteryosong tingin ng parents niya kanina. Naalala niya na pangarap niyang maging writer at dahil sa mga nangyayari, baka ang first horror story niya ay maging based on personal experience. Umupo siya sa kama dahil hindi siya makakatulog. Pakiramdam niya ay hindi na siya ligtas sa bahay na ito. Lumapit siya sa bintana at sumilip rito. Natatanaw niya ang hardin ng kanyang lola. Naalala niya na dati, alagang-alaga ito ni Lolo Tolitz. Subalit ngayon, ang dating mabulaklak na hardin ng kanyang lola ay isang masukal at matamong lota na lamang. Napansin din niya ang si Manang Celia na lang tumutulong sa kanyang lola. Nasaan ang mga dating kasambahay ng kanyang lola? Nagtitipid na ba ang lola niya? Nasa kalagitnaan siya ng pagmumuni-muni ng mapatingin siya sa gate ng bahay. Napalayo siya sa bintana dahil kitang-kita niya si Nathan habang nakatayo sa labas at nakatitig lang sa kanya. Ano bang problema ng mokong na yun? Sa isip ni Samantha. Bumalik na siya sa kama at sinubukang matulog. Nagising na si Samantha.
Nakita niya ang kanyang sarili habang nakahiga sa kama. Ramdam niya ang mabagal na pag-iihip ng hangin sa paligid. Iniangat niya ang kanyang mga kamay, ngunit napansin niyang maging ang paggalaw niya ang bumagal rin, parang ang bigat ng hangin. Alam niyang nananaginip lamang siya. Napatingin siya sa babaeng nasa paanan niya. Maganda ito, makinis, maputi at kasalukuyang nagtitiklop ng damit. Sino ka? Maging ang pagsasalita niya ay mabagal din. Hindi lumilingon ng babae. Sa halip patuloy lang ito sa mabagal na pagtitiklop ng mga damit. Nakita niyang bumukas ang pinto at mabagal na pumasok ang kanyang lola. May sinabi ito sa babae. Walang boses na lumalabas sa bibig ng kanyang lola. Ngunit nabasa niya ang ginagawang pagbigkas nito. Pinagsabihan ng kanyang lola ang babae na huwag nang ipasok sa walk-in closet ang mga itiniklop nitong damit at iwan na lang daw ito sa kama. Nabasa niya rin sa labi ng kanyang lola na ligayang pangalan ng babaeng kausap nito. Tumango ang babae at lumabas ng kwarto ang kanyang lola. Nakita niyang natapos na ang babae sa pagtitiklop at pumasok ito sa walk-in closet para siguro ipasok ang mga damit. Kusang sumara ang pinto ng walk-in closet. Ilang minuto na ang nakalilipas, ngunit hindi pa rin lumalabas ang babae. Tumayo si Samantha sa kama at sinubukang lumabas sa kwarto. Pagkahawak niya sa doorknob ay naramdaman niya sa kanyang likuran na bumukas ang walk-in closet at parang may tumalbog mula sa loob nito, palabas at tumama sa kanyang paa. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita niyang may umaagos ng dugo mula sa pintuan ng walk-in closet niya papunta sa bagay na nasa paanan niya. Laking gulat niya nang makita kung anong nasa paanan niya, ang ulo ni Ligaya. Tumalikod si Samantha at muling binuksan ang pinto. Mas lalo siyang nasindak nang bumungad sa kanya ang nakangiti niyang lola. Nanlilisik ang mga mata nito. Napabalikwas ang bangon si Samantha. Pinisil niya ang kanyang braso. Nakahinga siya ng maluwang na malamang bumalik na siya sa realidad. Kinilabutan siya sa kanyang panaginip. Anong ibig sabihin nito? Gulong-gulo na siya. Pakiramdam niya ay nasa isang horror movie siya at hinihintay lamang niya ang direktor na sumigaw ng cut. Para huminto na ang mga kababalaghang nangyayari. Pero totoo talaga ito. Walang direktor na makakapagpatigil sa bawat eksena ng misteryosong nararating.